Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang pinakadakilang himala na pwedeng makamit ng isang tao, hindi ang hindi ang kagalingan sa sakit at karamdaman. Ang pinakadakilang himala na pwedeng makamit ng isang tao ay hindi ang ikaw ay magkaroon ng napakalaking kayamanan. Ang pinakadakilang himala na pwedeng makamit ng isang tao ay hindi ang ano pa mang pwedeng makuha mo dito sa sanlibutan. Kung hindi ang pinakadakilang himala na pwedeng makamit ng isang tao, walang iba ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. At ito yung pinakang reason ng Christmas, kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa isang sambahayan, napakahalaga na mula sa isang nakakilala, nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay hindi magtatapos sa Kanya lamang. Kinakailangan mula sa Kanya ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay dumaloy sa lahat ng Kanyang buong sambahayan. Hindi lamang doon sa Kanyang tahanan, kundi sa Kanyang buong sambahayan. Sapagkat anong bagay ang pwede nating ipalit sa ating kaluluwa? Alam niyo ba, walang kabuluhan ang mga bagay dito sa sanlibutan kung ang iyong kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak. Magiging mahalaga lamang ang mga bagay na ating tinatangkilik. Magiging mahalaga lang ang ating mga tahanan, ang ating mga kayamanan kung ang ating kaluluwa ay nagkaroon na ng kasiguraduhan ng kaligtasan mula sa impyerno. Kaya isang napakalungkot mula sa impyerno kapag ang isang tao na dati ay sa Kanya, subalit dahil sa pag-ibig, dahil sa malasakit ng ating Panginoon, siya'y naligtas. Kaya yung awit na yan ay naging awit ng ating sambahayan ni si Karen. Nitong nakaraan naming Sunday worship sa Subay. At ngayon ko lang nalaman na si Karen pala, yan pala ay mang-aawit. Singer pala yan. Kaya pinilit naming umawit nung Sunday. At ang kanyang naging awit ay ito. Ito yung kanyang desire ng kanyang puso. Siya'y nagpapasalamat sa Panginoon sa isang kaluluwa na naligtas mula sa kanyang buong sambahayan. At ang kaligtasang ito'y hindi mananatiling sa kanya. Ito'y magpapatuloy sa lahat ng kanyang mga kapatid, mga apo, at sa kanyang buong sambahayan. Ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Panginoon ay magpapatuloy sa bawat sambahayan sa kanilang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya hinamon ko sila. At ang hamong yaon ay mayroong pag-aalala sapagkat ang subay, bagamat kami nakaranas ng pagsubok, subalit ang sabi sa banal na kasulatan, anong bagay ang pwede makapagpahiwalay kay Kristo Jesus sa kanyang pag-ibig? Ang kamatayan ba, ang kahirapan, ang sakit at karamdaman, ang kaubaran? Ang sabi sa banal na kasulatan na lahat ng bagay na iyan ay hindi pwedeng makapagpahiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa iyo at sa akin. Kaya kahit tayo makaranas ng pagsubok, kahit tayo makaranas ng kawalan, kahit tayo makaranas ng sakit at karamdaman, ang lahat ng yan ay hindi pwedeng makapagpahiwalay sa iyo at sa Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig. At iyon ang napakasarap na sa pag-ibig ng Diyos, ikaw at ako ay naririto, maghihiwalay ang taon, isasubmit natin sa Panginoon ang pasasalamat sa isang taong 2024 at ngayon ang
2025 ay ating haharapin. Hindi sa ating ganang sariling kalakasan, hindi sa ating ganang sariling karunungan, ating haharapin ang 2025 sa pamamagitan ng kahabagan, sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, sumpain ng tao na magtitiwala sa kanyang sariling kalakasan sa kanyang, at ginagawa ang kanyang laman, ang kanyang bisig. Kaya masarap na ang buong sambahayan ay sa presensya ng Panginoon. Doon siya nananatili. Bagamat ang sanlibutan sa ngayong 2020, kanya-kanya sila ng occasion, kanya-kanya sila ng celebration. Subalit napakasarap na ngayon, 2025, pagpasok ng 2025, sama-sama tayo, isa-celebrate natin ang taong 2024 na nakaraan at sasalubungin ng 2025 na nasa presensya ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat sa presensya ng Panginoon, narito ang iyong kalakasan. Sa presensya ng Panginoon, narito ang iyong kaligtasan. Narito ang kagalingan sa lahat ng iyong sakit at karamdaman. Narito ang kapayapaan at narito ang tunay na kagalakan. Kaya ano ang inyong gagawin? Kaya ngayong 2025, ngayong magtatapos ang 2025, ang sabi sa banal na kasulatan, isang bagay ang dapat ninyong gawin. Sabi mo sa iyong katabi, isang bagay ang dapat mong gawin. Ngayong maghihiwalay ang taong 2024 at ating sasalubungin ang 2025. Ano yung bagay na yon? Isang bagay sa inyong buong sambahayan, sa bawat isa sa atin, isang bagay ang inyong gagawin. Ang sabi sa banal na kasulatan, isang bagay ang aking gagawin. Lilimutin ko ang mga bagay na nasa likuran. Sabihin ninyong lahat, lilimutin ko ang mga bagay na nasa likuran. Ano yung mga bagay na yon? Lahat ng mga kabiguan, lahat ng mga sakit at karamdaman, limutin ninyo ang lahat ng yon sapagkat mayroong Kristo ang bawat isa sa atin. Kaya isang bagay ang ating gagawin, lilimutin natin ang ating mga nakaraan, ng mga kalungkutan, mga sakit at karamdaman, at tayo ay ating tutunguhin ang mga bagay na hinaharap. Lilimutin mo isang bagay na yon, mga bagay na, sapagkat alam niyo ba, napakaraming mananampalataya, they are bound by their past. Dahil sa kanilang nakaraan, dahil sa kanilang mga nakaraan kay sakit at karamdaman, nanakit, galit at puot, hindi sila makamove on. Subalit dahil sa pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi roon, limutin natin ang mga bagay na nakaraan at ating tunguhin ang mga bagay na hinaharap at tayo magtumuling tungo sa hangganan. Tayo magtumuling sa dakilang pagkatawag ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin. Nais kong buksan ang banal na kasulatan kung mayroon kayo. Isang verse lang ito, Filipos chapter 3 verse 13. Yun ang sinasabi ko, isang bagay ang aking gagawin. Lilimutin ko ang mga bagay na nasa likuran at tutunguhin ko ang mga bagay na hinaharap. Magtutumuling ako patungo sa hangganan. Pakibasa nga. Ano, ate? Ikaw na. Sige, Tere. Tama ba yung pagkabanggit ko? Ako nang babasa. Verse 13 ng taga-Pilipos ang sabi riyan, hindi ko inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko. Ano yung bagay na yan? Nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Lilimutin ninyo ang mga bagay, hindi ang inyong mga patotoo, kundi yung mga bagay na pawang ginawa ng dyablo sa inyong mga buhay. Ang lilimutin ninyo ay ang mga yaon.
Nagtutumuling ako sa hangganan. Dalawa yan. Magtutumuling tayo sa hangganan sapagkat ang salita ng Panginoon sa ating mga spiritual leaders, kayo magpatuloy. Sabi mo sa iyong katabi, kayo magpatuloy. Again, kayo magpatuloy. Walang bagay na pwede kayong ikumpara sa kahalagahan ng Diyos at sa pananampalataya na inyong nasumpungan. Kung sa ngayon hindi nyo pa yan maapuhap kung gaano kahalaga yan, subalit sa banda ron ito inyong maunawaan. Sapagkat ang isang mananampalataya sa kanyang paglapit sa Panginoon at sa kanyang pagiging born again, katulad siya sa isang sanggol na ipinanganak. At sa kanyang pagkapanganak, siya'y lumabas sa sanlibutan, hindi niya alam na nangyayari sa kapaligiran. Subalit habang siya'y lumalaki, nagkakaroon siya ng malay sa kanyang tahanan. At sa paglabas niya sa kanyang tahanan, nagkakaroon siya ng malay sa buong sanlibutan. Ganon ang ating pagiging born again. Sa ngayon, hindi nyo pa gaanong naaapuap kung gaano kahalaga ang inyong tinanggap sa Panginoon. Gaano kahalaga yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Gaano kahalaga yung kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Yan ay pawang hindi gaano mo pang napabibigyan ng pahalaga. At ang iyo pa nabibigyan ng pahalaga yung mga bagay dito sa sanlibutan. Subalit tandaan ninyo, lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay pawang lilipas. Lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay walang kakabukabuluhan kumpara sa isang bagay na inyong makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga sa isang sambahayan, masigurado ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. At ang sabi sa banal na kasulatan, ang isang tao ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang inyong pinananampalatayanan ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang isang mananampalataya ay nagiging naliligtas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mga bibig. Kaya hindi mahalaga, hindi sapat na ikaw'y sumampalataya. Kinakailangan mong magpahayag, ipahayag mo ng iyong bibig. Sapagkat ang Diyos ay buhay. At sapagkat ang Diyos ay buhay, kinakailangan siya iyong purihin, siya iyong pasalamatan ng iyong mga bibig, ng iyong bibig. Kaya mahalaga at napakasarap sa isang sambahayan na sama-sama na tumutungo sa presensya ng Panginoon. Kaya ang inyong pag-aralan ng inyong sambahayan, kung ang inyong sambahayan ay mayroon pang kaunti-kaunti, patuloy kayong dumalangin. Huwag kayong tumigil sa kadadalangin. Napakahirap ng isang kaluluwa'y walang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Napakarami ngayon, napakalakas sa araw na ito, kinabukasan, patay. Ay paano kung siya'y mamatay na hindi tumatanggap sa Panginoon? Ang isang tao, matapos siyang mamatay, siya'y hahatulan na. Hindi pwede ng isang tao na kapag siya'y namatay, ay mayroon pa siyang pag-asa na maligtas, wala na. Ang pag-asa ng isang tao para siya'y maligtas ay dito sa sanlibutan habang siya'y nabubuhay. Pero matapos siyang mamatay at hindi niya tinanggap, hindi niya pinahalagahan ang ginawa ni Kristo roon sa krus ng Kalbaryo, ang iyong kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. Yung iba hindi naniniwala sa impyerno. Subalit ang isang lalaki ng Diyos ay nagsabi, pagdating mo sa impyerno, at saka ikaw ay maniniwala. Subalit ang iyong paniniwala ay huli na. Kaya habang tayo ay binibigyan ng pagkakataon, sikapin natin ng ating buong sambahayan, makasama natin na naglilingkod sa napakabuting Diyos, ang ating Panginoon, na siyang nagplano, siya ang Diyos ng plano, siya ang Diyos ng banal na layunin, siya ang Diyos ng disenyo, at siya ang Diyos na nagpapaganda ng ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kami ay natutuwa nitong nakaraan Sunday. Kaya nang awit na yan ay aking marinig, sabi ko, Panginoon, ito yung aming aawitin pagka kami binigyan ng pagkakataon na tumayo dito nga sa bumbong. Hell lost, another one. Nagkakatuwa ang langit at ang impyerno ay punong-puno ng kalungkutan. Amen? Kaya yung masasaya, sila ang mga taong nakatuklas ng kaligtasan. Amen?
Sabihin nyo, "I lost another one. I am free." Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yan ang ating gagawin. Ang taong 2024 truly is a year of favor. Napakaraming tumanggap ng favor. Tandaan niyo ang favor, hindi lamang financially, hindi lamang materially, hindi lamang katawan. Ang favor, unang-una, is spiritual thing. Kaya ang ating buong sambayan, matapos ang kaligtasan, wala na pwede kayong itumbas dyan. Matuwa na kayo. Magalak na kayo. At sa ating mga magulang, tandaan ninyo, huwag kayong papayag. Ibig kong sabihin sa huwag papayag, ay yung huwag kayong titigil sa panalangin. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na mailapit ninyo ang inyong buong sambahayan sa Panginoon. Yes, ang mananampalataya hindi katulad ng hindi iba sa hindi mananampalataya. Ang hindi mananampalataya at ang mananampalataya, they both experience crisis. Sila'y parehong nakakaranas ng krisis, ng problem sa buhay. Subalit ang pagkakaiba, ang mananampalataya, hindi siya nag-iisa na hinaharap ang lahat ng problema. Kasama niyang humaharap ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, siya ang Diyos na tagapagbigay ganti. Purihin natin ang Panginoon. Kaya magtumuling tayo sa hangganan. Magtumuling tayo sa... Saan ba yun? Dalawa kasi. Gantimpala. Kaya dalawa yan. Magtumuling tayo sa hangganan. Magtumuling tayo sa gantimpala, sa dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus sa bawat isa sa atin. Wala nang pinakadakilang bagay na pwede kayong maranasan na kayo'y tawagin ng Diyos mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan, mula sa walang kakabukabuluhan patungo sa buhay na punong-puno ng kabuluhan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. Salamat sa aming mga kapatiran sa Subay. Bagamat kayo nakaranas ng kaunting pagsubok, kayo na natili, kayo nagpatuloy, at tuwang-tuwa ang Diyos sa inyo na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ang dyablo, nangyari sa kanya ang salita ng Diyos, walang almas, na ginawa ang kaaway na sa iyo ay pakikinabangan. Bawat dila na hahatol sa iyo ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, is a God of reward. Marami sa Subay ang naka-reward. Dalawa sa Subay ang pumasa doon sa pinakang pangatlo. Kasi ang unang favor, spirit, soul, body, material, lahat. Kaya marami. At salamat sa Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat ay nauuko lamang sa Panginoon. To God be all the glory.